Si Rudolph ay palaging nasa laro, hawak ang controller at sobrang tutok sa game na Pangea. Pero bigla na lang siyang natapon mismo sa loob ng mundo ng laro. Pagmulat niya, nasa isang bagong mundo na siya at mas masama pa, isang alipin ang naging buhay niya. Ang una niyang misyon ay diretsong nagdala sa kanya. Ang kailangan lang niya ay mabuhay, pero halos imposible iyon. Gusto siyang alisin sa landas ng Snake Princess at lahat ng alipin ay sumusunod lang sa utos. May isang desert queen na nagutos sa Snake Princess at sinabi ni Rudolph na kaya niyang basagin ang sumpa nito. Kahit sobrang imposible ng sitwasyon, nagawa pa rin ng Reyna. Gumamit naman si Rudolph ng sarili niyang mga espesyal na galaw at tinalo ang lahat ng sundalo ng Snake Princess. Dumating ang opisyal at doon na talaga kumilos ang Snake Princess. Nagpakita siya mismo para tapusin si Rudolph. Alam ni Rudolph na wala siyang laban sa kanya, kaya nagbato siya ng huling alok. Tutulungan niya ang Reyna, umaasang papayag ito. Kailangan niyang alisin ang sumpa at mailabas ang Reyna sa disyerto. Sa hindi inaasahan, nakatulong pa pala ang mga panahong naging alipin ang Reyna. Umubra ang sugal na ginawa ni Rudolph. Natapos niya ang survival mission at nagawa ang lahat. Hindi niya inaasahan, pero nabuksan niya ang lock. Pindutin lang ang logout button para makabalik sa totoong buhay. Pinindot niya ang button at nagsimulang bumalik. Pero pagbalik niya, wasak ang mga gusali dahil sa mga halimaw. Lumabas ang mga nilalang ng Pangea sa tunay na mundo at parang naghalo na ang game world at real life. Sinisira ang lahat at nagdadala ng malaking problema sa mga tao. Hindi ito nakita ni Rudolph na darating. Naabutan siya ng walang laban. At ang pamagat ng kwento, starting with 13 hidden traits. The series opens in a desolate wasteland, walang buhay, puro abo at sigaw ng digmaan. Sa gitna ng bangi ng kaguluhan, nagbabanggaan ang dalawang hukbo, at sa panig ng isa ay may nakatatakot na halimaw, isang dambuhalang hydra na parang halimaw mula sa impyerno. Isang sundalo ang sumugod at walang awa niyang sinaksak ang kalaban sa leeg, tinangkap ang magsalita ng lalaki, pero puro dugo lang ang umagos sa kanyang bibig bago siya bumagsak, hinugot ng mandirigma ang kanyang talam at sa isang iglap, ang mga natitirang sundalo ay napaatras, takot na takot sa presensya niya. Pero bigla siyang nayanig, nangangatog ang tuhod niya, at inakala nilang pagod na siya. Kaya sabay-sabay silang sumugod. Tumingala siya, ramdam na parang sasabog ang puso niya, bawat paghinga niya ay parang may kutsilyong kumikis sa ngalangala. Hindi na rin niya alam kung ang tumutulo sa kanya ay dugo o pawis, iisa lang ang malinaw, totoo ang sakit, totoo ang dugo, totoo ang digmaan na to. Hinawakan niyang mahigpit ang espada, at biglang lumutang sa ere ang mga status windows, sunod-sunod na nag-activate ang mga tagong kakayahan niya, mga trait na hindi niya alam na mayroon siya. Napapaligiran siya ng mga kalaban na nag-aakalang madaling tapusin ang isang taong pagod na, pero sumigaw siya, buo ang loob, na ito ang realidad, hindi laro. Doon naputol ang eksena, bumalik ang kwento sa isang masikip at magulong kwarto na parang kahawig ng streamer na si lalaking yon, na ngayoy duguan sa gitna ng digmaan, ay dating nakaupo lang sa harap ng kanyang PC, nag-game over, ang screen at napabuntong hininga siya, inis na inis sa larong nilalaro niya. Ang buhay niya noon ay walang direksyon. Habang ang lahat ay abala sa trabaho, siya ay nakakulong sa kwarto, puro laro mula umaga hanggang gabi, 5 taon na siyang ganito, kahit bago pa man siya mag-resign sa trabaho ilang buwan lang ang nakalipas. At ang tanging larong nilalaro niya ng 5 taon ay ang Pangea, isang game na minsan ay sumikat dahil sa pangakong, clear the game and we will grant you one dream. Isang pain na napaka-imposibleng paniwalaan, pero maraming naloko, maraming nag-try, lahat pumalpak. Lumipas ang 5 taon at walang kahit isang player na nakalapit sa pag-clear nito. Unti-unting naglaho ang mga manlalaro, hanggang sa punto na kapag hindi siya nakalogin, ang bilang ng online players ay 0. Kung totoong buhay daw ito, maaaring may patuloy na magsusumikap, pero hindi sa Pangea. Ang larong ito ay kilabot sa sobrang hirap, mga boss fight na parang imposible talunin. Mga kasama mong bigla kang tatraydurin, mga NPC na may pangalan pa, at sila mismo ang manghahunt sa'yo kapag nagka-bounty ka. Kapag tinarget ka nila, tapos ka, pinakamasahol pa, permadeath ang laro, pag namatay ka, kahit isang beses lang, barado lahat. Isang larong parang itinayo para hindi kailanman matapos, sa sobrang hirap nito, parang may kung sinong sinasadya talagang pigilan ang sinumang player na magtagumpay. May karakter siyang binuo na may 8 natatanging kagamitan mula sa 15 umiiral sa buong laro, isang bagay na pinagpaguran niya ng 5 taon, ngunit naglaho ang lahat sa isang iglap, namatay ang kanyang karakter, at ipinaalam ng laro na ito'y nabura na. Kasunod nito, isang nakakagulat na mensahe ang lumitaw, nakatanggap siya ng 1.6 milyon na soul points.
Hindi siya makapaniwala, ang daan-daang karakter na nawala niya noon ay halos umabot lamang sa 80,000 kapag pinagsama-sama, malinaw na napakalaki ng halaga ng mga unique items na dala ng huli niyang karakter. Sa larong yun, ang soul point system ay walang pasintabi, bawat karakter na namamatay ay nagbibigay ng katumbas nitong puntos, na maaaring ilaan muli sa pagbuo ng panibagong karakter. Kapag mas maraming soul points ang inilalagay sa isang talento, mas maamo at madaling ayusin ang paglago nito. Minsan ay gumawa siya ng isang swordsman na may 10,000 soul points, at kalaunan ay nagkamit ito ng titulong Grandmaster of Swordsmanship bago rin tuluyang namatay. 10,000 ang pinakamataas na maaaring ilaan sa bawat talento. At ngayon, kaya na niyang punuin ang lahat ng talento. Kung dati ito, natural na pipiliin niya ang talentong pangmahika para sa mas ligtas na pag-usad, ngunit matagal na niyang tinanggap na hinding-hindi niya matatapos ang larong ito, kaya ang karakter na bubuuin niya ngayon ang magiging huli, isang pagkakataong malasap ang laro ng buo bago niya ito ay uninstall magpakailanman. Habang nakahanda na siyang pindutin ang button, sumingit ang isang alaala. Isang babaeng humihingi ng tawad, malungkot, pagod, at puno ng pagkadismaya. 3 buwan na ang nakalilipas nang matapos ang kanilang 5 taong relasyon, sinabi ng babae na hindi niya kayang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa isang taong walang malinaw na hinaharap, nasa edad na siya na dapat iniisip ang pag-aasawa, ang mga kaibigan niya ay ikinakasal na sa matagumpay at maunlad na mga lalaki, samantalang siya ay nakakulong sa kanyang silid, unti-unting kinakain ng isang walang saysay na bisyo. Wala siyang naisagot noon, dahil tama ang babae, pinili niyang kalimutan ang alaala at pinindot ang random. Sobra na ang kahabag-habag na bersyon ng sarili niya. Agad niyang ibinuhos ang milyon niyang soul points, ginulo at inayos ang bawat talento, bawat katangian, hanggang sa maging imposibleng mataas ang mga numero sa screen. At doon lumitaw ang isang bagay na hinding-hindi pa niya nakita. Activated Hidden Piece, napatigil siya, 5 taon niyang nilaro ang Pangea, ngunit kailanman ay hindi ito nagbigay ng anumang pagbati, paanyaya, o sikreto, bago pa niya lubos na maunawaan. May kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanya, sa una ay banayad, ngunit mabilis na naging marahas. Bumilis ang tibok ng puso niya, may tinig na sumisigaw sa loob ng kanyang isipan, nagsusumpa sa isang masamang Diyos, at nananalangin na lahat ng mundong nilikha niya ay magliyab at maglaho sa abo. Ramagasa ang sakit sa ulo niya, tumagilid ang kanyang paningin, at bago pa siya makabangon, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Nagbago ang kulay ng screen, mula asul, naging matinding pula. Umiikot na parang sumpang bumabalot sa dasal. Mas maliwanag kaysa liwanag, mas madilim kaysa kadiliman. Paglikha at pagwasak na magkasamang umiikot, naway matagpuan mo ang kaligayahan sa Pangea. Pagdilat niya, wala na siya sa kanyang kwarto, isang hampas ng latigo ang unang tumama sa kanyang likod. May lalaking nakatayo sa harapan niya, tinatawag siyang walang kwentang alipin, at inuutos na tumayo siya agad, at habang pilit siyang bumabangon, nagbanta ang lalaki na kung madadapa siyang muli, ipapakain siya sa High Dragon. Doon na pagtanto ni Hyunmong, nasa loob na siya ng laro. Nabagabag si Hyunmong habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi lamang siya ang alipin doon, marami silang nakalinya, pagod, marurungis, at nanginginig sa takot, habang hindi siya makapaniwala sa nakikita, lalo pang lumamig ang dugo niya nang mapansin ang dambuhalang Hydra sa di kalayuan, napahawak siya sa sarili niyang kamay, nanginginig ito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa purong takot, muli siyang hinampes ng latigo ng tagapagbantay, nagalit na inutusan siyang bumalik sa hanay kung ayaw niyang mamatay. Gulo pa rin ang isip ni Hyunmong, ngunit sumunod siya, hinayaan ang katawan na gumalaw kahit nakalutang ang kanyang isipan, ang High Dragon, ang Hydra, ang tanawin, lahat ay pamilyar, ito ang mundo ng Pangea. Doon siya bumulong sa isip niya, status window, at sa gulat niya, bumukas nga. Lahat ng stats niya ay 12. Lampas sa normal na limitasyon na 1 hanggang 10, dala rin niya ang napakaraming hidden talents at traits, 13 sa kabuuan, habang masusing pinagmamasdan niya ang window, unti-unting lumubog ang katotohanan, nasa loob talaga siya ng laro. Nagumpisang umalag ang lupa, tinignan niya ang unahan, at nakita ang isa sa mga tagapagbantay na nangingitim ang mukha sa takot, sa kabilang panig ng disyerto ay isang napakalaking hukbo, ang Army of the Desert Queen, lumalabag sa kasunduang pangkapayapaan at papalapit ng walang babala, sa likuran nito, nakasakay ang reyna sa isa pang Hydra, ang babaeng kilala sa bansag na Snake Princess, isang pangalang tiyak na narinig na niya noon. Lumabas mula sa harapan niya ang isang bagong prompt, main quest generated. Ang layunin, makaligtas, walang iba, at nakasaad pa roon, kapag namatay siya sa mundong ito, mamamatay din ang kanyang totoong katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya, sa di kalayuan, umarangkada ang unang palaso ng kaaway, isang ulap ng kamatayan, sa isang iglap,
Tumago sa mga palaso at pinatay ang lahat ng aliping nakapaligid sa kanya, pati ang ilang tagapagbantay. Isa sa mga palaso ang tumama sa kanyang pisngi, lumalabas ang bahagyang dugo, doon tuluyang tumama sa kanya ang realidad. Sa mismong saglit na yon, nagliyab ang isang hidden trait. Heart of the Iron-Blooded Monarch, isang katangiang lumilitaw lamang kapag lahat ng physical talents ay nakamax. Pinipigil nito ang labis na pagkapagod, binabawasan ang panganib ng biglang pag-atake, at hinahasa ang pag-intindi sa sitwasyon. Napatingin si Hyunmong sa lupa, at nakita niya ang espada ng isang patay na slave trader. Kasama ang mga susi, alam niyang kung tatayo lang siya roon, mamamatay siya agad, kailangan niyang mabuhay, kaya mabilis niyang kinuha ang susi at pilit na tinanggal ang kanyang mga posas. Ngunit bago siya makawala ng tuluyan, may tumalon mula sa likuran, isang lalaki, dala ang patalim, handang sumaksak. Inunat ni Hyunmong ang kanyang kamay, hinawakan mismo ang talam. Sa sandaling yun, may matinding liwanag na sumiklab mula roon, parang kumikislap na enerhiya. Bumunot siya, at sa isang iglap, tinaga niya ang kalaban, isang mabilis na pag-atake na dumaan sa katawan nito. Pinuputol ang laman na parabang walang kahirap-hirap, nag-activate ang isa pang hidden trait, Weapon Master, at kasunod nito, ramaga sa mula sa katawan niya ang isang bugso ng asul na aura, parang nagising ang isang mandirigmang matagal nang natutulog sa loob ng walang kwentang gamer na minsang siya. Sumugod ang mas maraming kalalakihan kay Hyunmong, isa sa kanila ang tumutok ng sibat sa kanyang ulo, ngunit mabilis niya itong iniiwasan at sa iisang pag-ikot ng espada ay naputol niya ang dulo ng sibat at napatay pa ang sumalakay. Habang lumilipad ang sibat, iniabot niya ang kamay at nasalo ito, na parabang matagal na niyang gamitang sandata, kahit ngayon niya lang ito nahawakan, ibinato niya yun at tumama sa isa pang kawal. Kasunod ay isang lalaking may hawak na palakol na humiyaw bago umatake. Umusag si Hyunmong paatras, umiwas, at sinabi sa sarili na nakikita rin niya ang bawat direksyon na tatahakin ng mga sandata. Inilapat niya ang espada sa ilalim ng bagsak ng palakol, ginabayan ito palayo sa kanya, at napakadali niyang naipihit ang atake. Isang asul na linya ang tila gumabay sa kanya patungo sa puwang ng kalaban, kaya mabilis siyang sumugod at sinaksak ang lalaki diretso sa puso, kinuha niya ang palakol, tinaas ito, at bago pa makasigaw ang kawal ay nalagutan na ito ng hininga. Hingal at pawis si Hyunmong habang hawak ang espada at palakol, ngunit lalo pang dumarami ang pumapalibot sa kanya. Tinawag nila siyang halimaw, dahil inaakala nilang ang buong ekspedisyon ay mahina at sugatan. Biglang umilo ang isa pang nakatagong katangian sa loob niya, Masterful Hands. Bumilis ang pag-angat ng galing niya sa espada at sibat, umabot agad sa antas 6. Nagulat siya dahil 10 ang pinakamataas, at ang antas 6 ay nangangahulugang kayanan niyang gumamit ng sandata tulad ng isang tanyag na kabalyero. Alam niyang ang lakas na ito ay galing sa mga nakatagong katangian, kung wala ang mga yon, matagal na sana siyang natamba, pero kahit ganoon, hindi yun sapat laban sa 500 sundalo na nakapaligid ngayon. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Para sa kanya, kalokohan ang misyong ito. Nagbalik ang kwento sa nakaraan, lumuhad ang Snake Princess sa harap ng isang babaeng nakaupo sa trono. Sinabi ng reyna na ang pagkabigo ng ekspedisyon sa mundo ng demonyo ay maaaring ibintang sa kanilang lungsod, ang Faisalmir, dahil hindi sila sumali, kailangan nilang itago ang katotohanan yun, kaya iniutos niya sa Snake Princess na pumunta sa Coltsman Desert at pagpapatay ng lahat ng natirang kasapi ng ekspedisyon, buraing lahat ng ebidensyang magdudugtong sa kanila sa kabiguan. Kapag nagtagumpay, pangako ng reyna, aalisin niya ang sumpang bumabalot sa Snake Princess, dahil dito, at sa kabila ng galit at pagkadismaya, tinanggap ng prinsesa ang utos. Sa dulo, nang tanungin siya ng isa sa kanyang tauhan kung tapos na ang paggalaw, humarap siya sa direksyon ni Hyunmong, ang huling natitirang sagabal. Habang iniulat ng tauhan ng Snake Princess na may isa pang alipin na pilit pang nabubuhay, bahagyang nagpakita ng interes ang prinsesa. Samantala, bumalik ang eksena kay Hyunmong, nakahandusay na ang napakaraming bangkay sa paligid, at siya lang ang nananatiling nakatayo at hindi man lang nagalusan. Humihingal siya, ngunit biglang umangat ang antas niya sa level 2, kaya agad na napuno ang kalusugan at mana niya, pati ang pagod ay naglaho, muling lumakas ang kanyang katawan, na ikinabahala ng mga sundalo. Inutusan sila ng Snake Princess na tumabi, at nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Para kay Hyunmong, matagal niya itong hinihintay. Dito nalaman na Isabella Vandershen ang tunay na pangalan ng prinsesa, isang level 8 na mandirigma na hindi makaalis sa disyerto dahil sa sumpa ng Desert Queen. Hindi niya mabasa ang iba pa nitong impormasyon dahil masyado siyang mababa ang antas. Alam niyang imposibleng manalo laban sa isang level 8, sa mundong yun, level 7 pataas ay naghihiwalay na ang tunay na lakas. At halos walang sino mang kayang bawiin ang agwat ng antas, ang isang level 8 ay maituturing ng kasing lakas ng mga pinuno ng pinakamalalakas na organisasyon. Para sa kanya,
isang malaking sakuna ang makaharap ito. Ngunit napansin niyang hindi makaalis si Isabela mula sa disyerto dahil sa sumpa, at dito may biglang ideyang pumasok sa isip niya. Mula sa kanyang hydra, bumaba ang prinsesa at lumapit, sabik na tapusin ang buhay niya dahil nasiyahan daw siya sa palabas. Hinugot na niya ang kanyang mga sandata, ngunit si Yunmong ay may naiibang plano. Naalala niya kung bakit niya nilaro ang mundong ito, isang laro na kilala sa pagiging halos imposibleng tapusin, dahil kahit ganoon, hahanap siya palagi ng paraan para makalusot. Isa siyang manlalarong sanay sa hirap, at alam niya kung paano laruin ang sitwasyong ito. Sa mismong sandaling sumugod si Isabela upang tumarak ng isang tuwid na atake sa kanyang ulo, binanggit niya ang posibilidad na matanggal ang sumpa ng reyna. Bigla siyang tumigil, umalingaw ang hangin sa lakas ng pagpreno, at napalapit ang mukha niya kay Yunmong, puno ng pag-aalinlangan. Doon niya ipinakilala ang sarili bilang isang tagapagbasa ng mga bituin, isang star bearer. Ipinaliwanag niyang kaya niyang alisin ang sumpa, at makaalis ang prinsesa mula sa disyerto. Nagulat si Isabela, para kay Yunmong, malinaw na gumana ang kanyang pakana. Ang star bearer ay isang NPC class na kailangan upang lampasan ang normal na max level, at hindi dapat umiiral sa mga manlalaro. Siyempre, alam niyang hindi siya tunay na star bearer. Ngunit ayon sa mekanika ng laro, tanging biyaya ng mga bituin, na mula sa isang star bearer, ang makapagtatanggal ng sumpa ng reyna. Dahil desperado si Isabela na makawala sa tanikalang yun, tiyak na makikinig ito. Alam ni Yunmong ang lahat tungkol sa prinsesa, dahil siya mismo ang lumikha ng karakter nito nang nagkamali siya ng piniling starting point. Ang sumpa ng reyna ay disenyo ng laro upang panatilihin ang karakter sa loob ng unang mapa. Ngunit ang mga karakter ng manlalaro ay nakatakdang libutin ang mundo hanggang dulo. Alam niyang ipinanganak si Isabela upang makaalis, at gagamitin niya ang kaalamang ito upang mabuhay. Iniwan ni Randolph, o Yunmong, si Isabela na parang ibong ikinulong sa hawla, nakatali sa disyerto dahil sa sumpa ng reyna. Nang hingin niya ang pangalan nito, ginamit niya ang pangalang Randolph, at agad itong tinanggap ng status window bilang opisyal niyang identidad. Matapos silang magtitigan, tumalikod si Isabela at ipinagpaliban muna ang pagpatay sa kanya. Binalaan siyang kapag nagsinungaling, pagdudurog-durugin niya ito. Sa halip, ipinagutos niyang tratuhin si Randolph bilang kagalang-galang na panauhin. Natapos ang main quest, at dahil sa halos milagrosong resulta, nagpatong-patong ang gantimpala na ibinigay ng mga constellation. Sunod-sunod na nadagdagan ang kanyang reward hanggang sa natanggap niya ang 3 pambihirang bagay, isang basag na piraso ng golden scale, ang soul of the high dragon, at ang sword of Michaela. Nang maramdaman niyang bumibigat ang katawan niya sa sobrang pagod, bumagsak siya sa sahig habang lumalabo ang paningin. Sinabi ng system na nakakuha siya ng 220 quest points at ipapasok siya sa Hall of Fame ng main quest. Kinagabihan, habang nakababad siya sa paliguan sa loob ng palasyo, tinitingnan niya ang status window at ang kanyang mga gantimpala. Alam niyang ang Soul of the High Dragon ay minsan lang nahulog sa buong kasaysayan ng laro, at ang Sword of Michaela ay isa sa pinakamahalagang sandata para sa early game. Hindi niya akalaing makukuha niya pareho. Hindi lamang yun, napaisip din siya tungkol sa basag na piraso ng golden scale, dahil may binabanggit itong koneksyon sa pagsasanib ng realidad at Pangaea. Habang nagmumuni-muni, biglang pumasok ang 3 tagapaglingkod ni Isabela upang alukin siyang paliguan. Tinanggap niya ngunit hiniling na paalamang ang hugasan. Alam niyang sinusubok siya, dahil ang Star Bearer ay dapat walang anumang pagnanasang laman. Ang kahit anong reaksyon ay agad pagsasablay. Pinilit niyang kontrolin ang sarili, iniisip pa ang namatay niyang lola para hindi mawalan ng composure. Ngunit nang hindi niya mapigil ang mapatingin sa katawan ng isa sa mga babae, agad niyang binuksan ang status window para tabunan ang paningin. Doon napukaw ang atensyon niya sa isang babala. Lumalapit na sa 8% ang breakdown of Pangaea, at kapag lumampas ito sa 10%, mabubuo ang unang bitak sa hangganan ng realidad at laro. Makikita rin niya ang leaderboard ng main quest, at siya ang nasa rank 1. Dahil sa posisyong yun, naka-unlock na ang logout feature, bagamat binalaan siyang magiging lubhang mahina ang katawan ng karakter niya kapag naka-log out. Habang sinusuri niya ang listahan ng mga pangalan, nanlaki ang mata niya. Kilala niya ang 2 manlalarong nasa top list, sina Gracia at I Love Mint Chocolate. Matagal silang nawala, kaya pinaniwalaan niyang tumigil na ang mga yun sa laro, pero mukhang hindi sila naglaho, napadpad din sila dito. Naisip ni Randolph na kung narito ang mga pangalang kilala niya sa leaderboard, sina Gracia at I Love Mint Chocolate, malamang ay nasummon din sila sa mundong ito tulad niya. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang logout feature, na tanging siya lamang ang tila nakakuha. Ibig sabihin kaya niyang makaalis sa larong ito anumang oras. Gamit ang kunwaring kataas-taasang dignidad ng isang Star Bearer, sinabi niyang kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga bituin, o mawawala raw ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, nagmamadaling tumakbo ang isang tagapaglingkod upang ipaalam sa prinsesa,
Habang sinarado naman ng dalawa ang pinto, sa sandaling naiwan siyang mag-isa, nakahinga siya ng maluwag, gumana ang palusot, kung nabigo yun, baka habang buhay siyang nakakulong sa mundong ito. Ngayon, kailangan lang niyang umalis, kailangan niyang mag-log out. Pindot niya sa button, at agad siyang binalaan ng system, dapat nasa ligtas na lugar ang kanyang karakter, dahil kapag namatay si Randolph, mamamatay rin ang tunay niyang katawan, ngunit tuloy pa rin ang proseso, at sa wakas, matagumpay siyang nakabalik sa realidad. Ngunit imbes na bumalik sa tahimik na kwarto, sinalubong siya ng sigawan, apoy, at kaguluhan sa mga kalsada. Sa labas ng kanyang bintana, isang dambuhalang halimaw ang naglalakad sa gitna ng nagliliyab na gusali, umalingaw-ngaw ang disaster alert sa buong syudad. Hindi siya makapaniwala, isang malaking insekto na kahawig ng praying mantis mula sa Pangea ang nasa mismong ilalim ng kanyang bintana. Napasubsob siya sa sahig sa tindi ng takot, agad na nagtanong sa sarili kung bakit ang mga halimaw ng Pangea ay lumitaw sa totoong mundo. Sa pagkataranta, may nahulog na bagay mula sa kanyang bulsa, nang tumama yun sa sahig, nakita niyang iyon ay ang basag na piraso ng golden scale, ang mahiwagang loot na nagmula mismo sa mundo ng laro, at doon niya napagtanto, baka ito ang dahilan kung bakit nagsimulang pumasok ang mga halimaw sa realidad.